Ako si Janet. 3 taon na akong OFW sa Thailand. Nagtatrabaho bilang yaya at all-around helper ng isang Thai Chinese family. Maayos naman ang trato nila sa akin. Hindi marangya pero may maayos na tulugan, pagkain, at ang pinakang importante, nakakapagpadala ako sa Pilipinas. Pero nitong huli, may mga bagay na nagsimulang hindi ko maipaliwanag. Mga bagay na hindi kayang sagutin ng dasal. Nagsimula ang lahat 1 linggo bago ang undas. May dumating na kahon mula sa Pilipinas. Hindi ito galing sa pamilya ko. Walang sender, pero nakapangalan sa akin. Nakasulat sa sulat kamay. Para kay Janet. Sa wakas, nakarating na rin ako. Pagbukas ko, may lumang barot saya. May lumang larawan ng isang babae noong 1900s. At isang sobre na may lumang buhok. Totoong buhok. Makapal. Naisip kong baka prank lang o baka napagtripan ako ng delivery. Pero simula noong dumating ang kahon, nag-iba ang pakiramdam ko sa bahay. Nag-aalaga ako ng isang batang lalaki. Si Chanon. 5 taong gulang. Mabait at masunurin. Pero isang gabi, bigla siyang nagsimulang magsalita ng Tagalog. Hindi siya marunong nun. Ate Janet, bakit mo siya iniwan? Nagulat ako. Tinanong ko siya kung sino ang tinutukoy niya. Tumuro siya sa sulok ng kwarto. Wala akong nakita pero nilamig ang bato ko at napansin kong parang may amoy na sunog na buhok. Simula noong araw na yon, napansin ng amo kong babae na naging matamlay ako. Madalas daw akong tumitig sa pader. Minsan daw, nagsasalita ako mag-isa. Pero hindi ko maalala ang mga sinasabi ko. Tuwing gabi, nananaginip ako sa isang lumang bahay ng probinsya. Ako raw ang ikinulong ng sariling pamilya. Sinunog ang bahay habang ako'y buhay pa at nasa loob. Tuwing gigising ako, amoy usok ang mga palad ko. Pumunta ako sa simbahan ng mga Pilipino sa Bangkok. Isang pari roon ang nagsabing, may kaluluwang nakalapit sa iyo at mukhang ikaw ang kanyang katawan. Noong unang giyera daw sa Pilipinas, may babaeng sinunog ng sariling pamilya dahil sa hinalang aswang. Pero hindi raw siya masamang tao. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Tinawag siyang bruha. Kaya sinunog. Ngayon, ang mga gamit niya raw ay ipinapasa sa kung sino mang susunod na katawan niya. Naalala ko ang kahon. Hindi raw ito basta padala. Ito raw ay pasanin. Hindi ko na kinaya. Umuwi ako sa Pilipinas matapos ang ilang buwan. Wala na raw akong ginawa kundi tumitig sa apoy. Magdasal ng salitang hindi ko alam. At minsan, lumalakad habang tulog. Pinatignan ako sa albularyo sa aming probinsya. Pagtingin niya sa likod ko, napasigaw siya. Hindi lang kaluluwa ang nakalapit sa iyo. Ikaw na siya. Kinilabutan ako. Pagtingin ko sa salamin sa gabi, hindi na ako ang nakikita ko. At isang hating gabi habang natutulog ang pamilya ko, bumangon ako at nagsindi ng apoy sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung ako pa ba si Janet o matagal na akong pinalitan. Hindi lahat ng padala ay biyaya. Minsan, may dumarating na gustong bumalik at ikaw ang magiging daan. Ako si Elaine, freelance photographer. Matagal ko nang gustong bumisita sa Thailand para kuhaan ng litrato ang mga lumang templo sa Ayutthaya, yung dating kabisera bago pa man naging Bangkok. Solo travel ako. Hindi ako takot mag-isa. Pero
May isang bagay akong hindi kaya. Kababalaghan. Mahina ako sa horror. Pero paano kung ang mismong bakasyon ko ay maging isang kwentong hindi ko kailanman malilimutan? Nakarating ako sa Ayutthaya, bandang tanghali. Mainit pero payapa. Maraming turista sa paligid. Pero may parte pa rin ng lugar na iniiwasan ng karamihan. Habang kuha ako ng kuha ng larawan, may isang matandang alin na nagtitinda ng palamig ang nagsabi sa akin, "Iha, huwag kang lalapit sa lumang pabilyon sa may dulo. Doon nakatira ang mga anino." Tumango lang ako sabay ngiti. Pero nang mapansin kong seryoso ang tingin niya, kinilabutan ako. Siyempre matigas ang ulo ko. Kinabukasan, maaga akong nagpunta doon sa sinasabing bawal na lugar. Walang ibang turista roon. May matandang pabilyon sa gilid ng isang sira-sirang lotus pond. Luma, may mga ukit na mga diwata at mandirigma sa kahoy. Paglapit ko, biglang bumigat ang hangin. Walang ibon, walang kuliglig. Parang may bumubulong sa tenga ko. Pero walang salita. Puro ugong lang. Nang makapasok ako, may amoy ng insenso at bulok na halaman. May altar sa gitna at may nakalagay na black and white na larawan ng isang babae na naka-tie dress. Nakangiti pero tila malungkot. Sa ilalim ng larawan, Leka, the devoted one. Bigla akong kinilabutan. Bumigat ang dibdib ko. Tila may presensya sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero nang lumingon ako ulit sa larawan, nakatingin na siya ng diretso sa akin. Pagbalik ko sa hostel, tulala ako. Ang gabing yun, nanaginip ako. Nasa loob daw ako ng pabilyon, pero mas malaki at mas maliwanag. May sayawan, maraming tao. Lahat nakasuot ng sinaunang kasuotan. Tapos may isang babae sa gitna. Siya yung nasa larawan. Si Leka. Nagsasayaw siya pero umiiyak. Lumapit siya sa akin, sabay bulong. "Tulong, ilabas mo ako." Pagising ko, pawis na pawis ako. At mas malala, may dumi ng abo sa paahan ng kama ko. Hindi ko na alam kung anong sumapi sa akin. Binalikan ko ang pabilyon. Wala na ang larawan ni Leka sa altar. Pero sa sahig, may mga bakas ng paa. Parang basang abo o langis. Sinundan ko ang mga yapak. Umabot ito sa likod ng pabilyon, sa isang maliit na hukay na may takip na kahoy. Tinanggal ko ang takip. May maliit na kabaong. At sa loob, isang babaeng bangkay. Preserved. Para natutulog. Biglang nagdilim ang paligid. Napasara ang pinto ng pabilyon. At sa loob ng isang segundo, parang nawala ako sa sarili. Parang may ibang tumira sa katawan ko. Nagising ako kinabukasan sa isang lumang bahay. May mga damit na hindi akin. May mga larawan sa dingding ng isang pamilyang Thai. At ako ang babae sa larawan. Naka-tie dress. Nakangiti. May matandang lalaki na lumapit at tumawag sa akin. "Leka, gising ka na rin sa wakas." Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Pero sa salamin, hindi ko na mukha ang nakikita ko. Nakita raw ako ng mga pulis na wala sa sarili. Paikot-ikot sa Ayutthaya ruins. Dinala ako sa ospital. Pero hindi ako nagsasalita. Nang balikan nila ang pabilyon, wala raw bangkay.
Wala ring larawan si Leka. Pero may natagpuan silang memory card ng camera ko. Sa huling litrato, isang selfie. Ako, naka-tie dress, nakangiti sa pabilyon. Sa likod ko, nakasabit sa poste ang katawan ko. Hanggang ngayon, may bumibisita sa pabilyon na yun. Tuwing dapit hapon, laging babae, laging nakangiti, laging pamilyar ang muka pero hindi siya bumabalik. Ako nga pala si Miko, 27 years old, isang call center agent mula sa Cubao. Dahil burnout sa trabaho, napagdesisyonan kong magbakasyon, solo trip sa Thailand. Murang tiket, magagandang tanawin, at syempre, pagkain. Ika nga nila, eat, pray, love. Pero may version akong panglalaki. Siguro, eat, pray, saan na ako pupunta? Dumating ako sa Bangkok noong Lunes. Tapos, naglibot ako sa mga night market, temples, kung saan-saan. Sa kalagitnaan ng pagbabrowse ko ng mga tour package, nakita ko ang isang maliit na poster sa isang hostel. Haunted Jungle Trek. Spend a night in the mysterious jungle of Kanchanaburi. Ancient ruins. Spirit caves. Real Thai horror. Not for the faint-hearted. Pumitik agad ang pagka-adventurous ko. Hindi raw para sa mahina ang loob. Eh di, para sa akin to. Pumirma agad ako. Sumama ako sa 3 pang turista, isang Amerikanong mag-asawa, at isang Thai guide na pangalan ay Pan. Tahimik si Pan, kalmado, at parang mas gusto pang makipag-usap sa mga puno kaysa sa mga tao. Dala niya ang isang maliit na bag na puno ng mga kung ano-anong anting-anting at insenso. Naglakad kami ng halos 3 oras, papasok sa gubat. Mabigat ang hangin, parang may palaging nakatingin. Si Pan, paminsan-minsan, titigil, magsisindi ng insenso, at bubulong sa hangin. Wala daw masyadong cellphone signal doon, pero may walkie-talkie naman siya, just in case, sabi niya. Matapos kaming patuloyin sa isang abandonadong kampo sa tabi ng sapa, sinabi ni Pan na may malapit daw na ruins na minsan daw ay pinamumugaran ng mga monk na pinatay ng mga sundalo noong gera. Namatay daw ang mga monghe habang nagdadasal sa loob ng kuweba. Tonight, you will hear them, bulong niya. Nagtawanan kami, pero totoo pala ang babala. 2:00 ng madaling araw, nagising akong pawis na pawis. Kahit malamig. May naririnig akong mga yabag sa labas. Hindi normal, mabagal, paulit-ulit. Pakiramdam ko ay may paikot-ikot sa tent ko. Akala ko'y hayop lang. Pero nang sumilip ako sa zipper, may nakita akong mga paa. Mapuputi, parang bangkay, nakalutang, walang anino. Hindi lang 1, 3, 4, 5. Nakapaikot sa kampo. Maya-maya, narinig kong sumigaw ang Amerikanong babae. Steve, they're here, they're here. Sumilip ako muli, pero wala na sila. Ang tent nila, wasak na. May mga dugo. Si Pan, wala na rin. Ni walkie-talkie, naiwan. Nagpanik ako. Tumakbo ko palabas ng kampo kahit madilim. Walang direksyon, basta
makalayo lang. Hanggang sa nakita ko ang kuweba. Pumasok ako. Ang init sa loob. May ilaw na galing sa mga lumang sulok. At may mga taong nakaupo sa loob. Nakapabilog sila. Mga monghe. Pero iba ang kulay nila. Ang itim ng mga mata at may mga itim na balot sa ulo. Nang lumingon sila sa akin, sabay-sabay silang nagdasal. Isang dasal na hindi ko maintindihan. Pero nararamdaman kong ako ang dinadasalan nila. Umatras ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. May malamig na kamay na humawak sa batok ko. You are one of us now. Pagdilat ng mata ko, nasa isang ospital na daw ako sa Bangkok. Ayon sa pulisya, natagpuan daw akong naglalakad sa highway. Duguan, wala sa sarili. Ayon sa CCTV, wala raw akong kasama. Ayon sa mga taga-hostel, hindi raw ako umalis ng day 3. Akala ko panaginip lang lahat. Hanggang pagbalik ko sa Pilipinas, nakita ko sa cellphone ko ang isang video. Video na hindi ko maalalang kinunan. Nasa loob ako ng kuweba. Hawak ko ang kamera. Nakangiti ako. Sa likod ko, nakapila ang mga monghe. At sa video, narinig ko ang boses ko. Pero hindi ko boses yun. Kayo naman ang susunod. Ayun yung sabi ko sa video. Ilang linggo matapos akong bumalik sa Pilipinas, napansin kong tuwing gabi, habang natutulog ako, may lumilitaw na abo sa sahig ng kwarto ko. Paikot, parang upuan ng mga monghe. At sa panaginip ko, paulit-ulit kong naririnig ang dasal at ang mga mukhang hindi akin, pero ako. Hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung sino ba talaga ang bumalik sa Pilipinas. Ako pa rin ba o ibang kaluluwa na ang nasa katawan ko? Tawagin niyo na lang akong RD. Nagtatrabaho ako bilang hotel staff dito sa Chiang Mai. Minsan, tuwing day off, umaakyat ako sa mga bundok para mag-unwind. Hilig ko talaga ang mga solo trip. Isang araw, may lokal na nagkwento tungkol sa isang lumang templo raw sa dulo ng bundok. Abandonado na, pero maganda raw ang tanawin. Hindi ko na pinakinggan yung babala niya. Curious ako, kaya umakyat ako mag-isa. Pagdating ko sa templo, sira-sira ang bubong, pero buo pa ang altar. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao pero may naiwan na upuan sa harap ng dambana. Naupo ako saglit para magpahinga. Doon ko siya nakita. Sa gilid ng altar, may isang monghe na nakaupo rin, nakapikit, parang nagdadasal. Tahimik siya. Akala ko estatwa lang pero nung tumayo ako, dumilat siya at ngumiti. Bumilis ang pintig ng puso ko. May malamig na hangin na dumaan kahit tirik ang araw. Nagsalita siya pero sa isip ko lang, hindi sa tenga. Hindi ka pa dapat umalis. Kasama ka na nila. Tumakbo ako palabas pero sa bawat liko, pabalik-balik lang ako sa harap ng altar. Paulit-ulit. Hanggang may humatak sa balikat ko. Tumingin ako. Paglingon ko, ako ang nakita ko. Ako mismo. Nakaupo sa upuang iniwan ko kanina. Ngumiti siya. At pagkatapos nun, nagising ako sa paahan ng bundok.
Gabi na, wala na ang templo. Pero mula noon, tuwing tumitingin ako sa salamin, parang may kung sinong sumisilip sa likod ko.